kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Ang DCGB, miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras niya to mga tugang alas 12:09. Alas 12:05. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na odto sa Indogabos mga tugang ngayon aldaw nin Sabado, Marso 21, 2026. Ini ang bareta alas 12. Kami po sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Asin ako man po si Bert Nunez. Headlines kan darakulang mga bareta sa lado lokal. Maniba-ibang armas asin IEDs na diskubre kan mga autoridad sa Ginubatan, Albay. 22 anyos na lalaki na aktuhan na naghaaba sa sarong residensya Daraga Albay, vacuum cleaner na recover. Mayor Perete pinag-ingganyaran ang publiko na magpartisipar sa gigibuhon na Lakaw Pidal Daraga sa agang-aga. 60 grupo aktibong nagpartisipar sa ginibong Zumba sa Dalan, Cantabaco City. Sa lado National Catholic Bishops Conference of the Philippines nangapudan nin suporta sa taho kan giyera sa Medio Oriente. PBBM minidbid ang sakripisyo kan mga soldado sa anibersaryo kan Philippine Army. Petrogas may 5 pesos na rollback sa diesel asin gasolina. Krudo na inimporta ka nasyon maabot na sa masunod na semana sigun sa Department of Energy. Sa ibang nasyon, oil refinery sa Kuwait tinamaan nin drone kan Iran. Sa lado kan Karawato Sports, Eman Pacquiao target na maging boxing world champion. Yan po ang headlines ngunyan sa detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa sulit. Nadiskubre kan Ginubatan PNP ang maniba-ibang armas asin improvised explosive device sa ginibong operasyon kan kasuudma sa sitio Tanag, Barangay Lumacao, Ginubatan, Albay. Alas 6:10 nin pagkaaga kay bahan ang iba pang mga autoridad. Kinundusir ang nasabing operasyon kung saan nadiskubre ang tulong M16 rifles, assorted long and short magazines, 685 rounds nin ammunition para sa M16 rifles, na-recover man ang sarong improvised explosive device asin sarong remote control. Tulos man ining pinag-turnover sa magkakanigong ahensya asin pinagko-koordinar na ang operasyon sa 49th Infantry Battalion para sa identifikasyon asin disposisyon, partikular na ang pag-aram kung konektado ang mga ini sa makateroristang grupo na nag-ooperate sa nasabing lugar. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Naarestar mantang naaktuhan na naghaabas ang sarong 22 anyos na lalaki sa sarong residensya sa Daraga Albay, Kasuudma. Sigun sa inisyal na impormasyon kan Daraga PNP, bandang alas 11:45 nin pagkaaga, kan marisibinindaan apod o makarisibisinda ni apod halik kay Lenny, sarong empleyado kan nasabing residensya. Sigun sa iya, napansin niya sa CCTV monitor ang sarong daimidbid na lalaki na naglaog sa stockroom kan establishmento. Tulos man siyang nagpasiring sa lugar at sinada ang suspect na ipigbugtak ang sarong vacuum cleaner sa laog ning kahon imbes kung sain imbes na kumprontaron. Insinarado niya ang pintuan at sinaghagad nin tabang sa pulisya. Turos na nirespondihan ang insidente kan pulisya na nagresulta sa pagkaka-arestar kan suspect mantang nagtatago sa laog kan edipisyo. Namidbid ini na si alias Mark at sinarecover ang sarong vacuum cleaner kantidad nin 5,500 pesos. Sa presente nasa kustudiya na ini kan pulisya para sa magkakanigong disposisyon.
Pinag-inggan niya ra ni Daraga Mayor Vic Perete ang mga Daragenyos asin ang publiko na magpartisipar sa gigibuhon na Lakaw Pidal Daraga o Car Free Sunday sa Duterte Highway sa Daraga Albay. Sigun sa alkalde ang aktibidad mapuon alas 5 nin maagahon sagkod alas 8 nin pagkaaga. Gigibuhon digdian man iba-ibang recreational activities arog kan Zumba poon alas 6 nin pagkaaga, biking, walking, jogging asin iba pa. Pinagduon man kan alkalde na senyales na ini tangani mag-intra sa nasabing aktibidad sa tahaw kan naglalangkaw na presyo nin petrolyo, makatipid sa gasolina asin mamantinir ang baskog na salud. 60 grupo hali sa mga barangay asin kataraid na banwaan kan Tabaco City ang nagpartisipar sa ginibong Zumba sa dalan ngunya na aldaw sa nasabing syudad. Sigun kay Tabaco City Provincial Administrator o City Administrator Ani Bragais, ang nasabing bilang ang hali sa 47 mga barangay kan syudad asin 20 naman digdi ang hali sa mga kataraid na munisipalidad. Dagdag pa niya na ang aktibidad parte kan selebrasyon asin pag-onra kan mga kababaihan sa International Women's Month celebration ngunyan na aldaw. Pinakasigurar ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang padagos na pagpapautob kan Oplan kontrabaha sa Naga City. Katakod kan sa iyang pagbisita kan nakaaging aldaw. Presente sa nasabing pagbisita ang sekretaryo kay bahan si Naga City Mayor Lenny Robredo kung saan ipagpapadagos ang pagkondusir nin desilting asin clearing operations sa mga agihan nin tubig tangani mapakaskas ang bulos kaini kada makusog ang pag-uran. Kasabay kaini, pinaghiling man kan opisyal ang planong pagpapagayon kan 500 meters na MT Villanueva Avenue tangani magin pedestrian friendly. Gigibuhon sa lugar ang pagpapahiwas nin sidewalks, pagbugtak nin bike lanes asin pagtatanom nin mga kahoy kung saan ipagbabawal ang parking sa bilog na kahalabaan kan tinampo kung natapos na ang proyekto. Apera kaini pinagbisita man ang Julian Meliton Elementary School asin ang Naga River kung saan nadiskubre ang baradong drainage asin ang sala na pagtatapon nin basura bilang kausa kan pagbabaha. Tangani masolusyonan ang paurotrong insidente nin paghabas asin pagpasa nin imahen sa hampangan kan simbahan. Pinagbugtakan na nin mga gate ang duwang kanto kan St. John the Baptist Church sa Kamalig Albay. Sa impormasyon na nakuha kan DZGB News, pati na ang pintuan pasiring sa quarters kan mga pari. Anigwa naman nin grills kung kaya madidipis sila na ang siisay man na may maraot na plano sa pasilidad. Nagbugtak naman nin CCTV camera sa palibot kung saan matabang digdi ang barangay sa pagmumonitor kan sitwasyon sa bisinidad kan simbahan. Tangani dain na sa giraray motor pa ang nasabing mga insidente. Abangan pa ang ibang mga bareta sa pagbabalik kan bareta alas 12. Alam nyo bang may Liverade Pro? Liverade pero Pro. Sili Marina. Multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro. Mabibili ang Liverade Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Slimarin plus multivitamins is a generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Slimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo?
Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Balik po kita sa Bareta alas 12 para sa detalyes kan mga Bareta sa Lado Nasyonal asin Ibapa. Nangapudan ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP sa mga dioceses sa bilog na nasyon, napakusugon ang suporta para sa mga overseas Filipino workers o OFWs na naapektaran kan padagos na gyera sa Middle East. Sigun kay Bishop Socrates Misiona, Chairman kan CBCP Episcopal Commission on Migrants and Itinerant People, importanteng mabantayan kan mga dioceses ang kamugtakan kan mga pamilya kan OFWs asin masiguro na sinda natatawan nin pastoral care asin praktikal na tabang. Kaibahan sa mga pwedeng itao na suporta and spiritual accompaniment, access sa mga sakramento, counseling asin koordinasyon sa mga charity kan simbahan asin lokal na gobyerno. Hinagad man ni Misiona sa mga parokya na magkondukta nin espesyal na pangadjion para sa katrangkiluhan sa Medio Oriente, kaibahan ang pag-alay nin intensyon sa mga misa kada Domingo asin pag-organisar nin mga prayer gathering. Minidbid ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang sakripisyo kan mga soldado sa selebrasyon kan anibersaryo kan Philippine Army. Tinawanin doon kan Presidente ang padagos na pagpapakusog kan kapasidad kan hukbong katihan of Philippine Army tanganing makasabay sa mga bagong patakot sa seguridad kaibahan sa kadagatan asin digital na aspeto. Tinawanin doon niya ang padagos na modernisasyon kan Armed Forces of the Philippines o AFP kasabay kan pagpapautob din mga programang pangkatrangkiluhan sa mga komunidad. Pagpapakusog man ang koordinasyon kan militar sa iba pang ahensya arog kan pulisya asin Philippine Coast Guard o PCG para sa mas matanos na depensa kan nasyon. Nagapadagos man ang mga programang arog kan comprehensive archipelagic defense concept as in joint exercises para maipataas o maipaitaas ang kahandaan kan tropa. Hinagad kan Presidente ang mga soldados na mantineron ang integridad, disiplina as in professionalismo sa saindang pagserbi.
Mantang puga-puga ang ibang oil companies sa pagitaas kan presyo sarong magayon na bareta man ang ibinariwas kan independent oil firm na Petrogas. Inanunsyo kan kampanya o kan kumpanya na mapautob sinda nin dakulang 5 pesos kada litro na rollback sa presyo kan diesel asin gasolina poon kasuhapon. Ang lakdang na ini kabaliktadan sa pigigibo kan ibang kumpanya na sa giraray nagpautob nin double-digit na aumento sa presyo sa nakalihis na 2 semana dahil sa kariribukan sa Medyo Oriente. Pwedeng makuha ang nasabing diskwento sa mga piling gasolinahan kan Petrogas sa Mindanao Avenue, Quezon City, Moonwalk sa Parañaque Stations, Barangka, Mandaluyong, Llano, Caloocan asin Fortune, Valenzuela. Bako man malinaw kung may mga Petrogas stations sa ibang rehiyon na nagpautob man kan siring na lakdang. Enot kay ni sinabi kan Petrogas na kaibahan sinda kan mga Pilinoy para makatabang na mabawasan ang epekto kan halangkaw na presyo nin gasolina. Inanunsyo kan Department of Energy o DOE na maabot na sa nasyon sa masunod na semana ang 300,000 na bariles ng diesel na pig-importar kan Pilipinas gikan sa mga kataraning na nasyon. Sigun sa DOE na ang primerong ornada kan petrolyo na binakal kan ahensya para masiguro ang supisyenteng supply sa mga masunod na bulan sa tao kan nagpapadagos na tensyon sa Medyo Oriente. Apisar kay ni aminado ang DOE na salit sa naini kumpara sa pigkakarkulong aldawan na konsumo ng diesel sa nasyon. Tinawan ni doon ni DOE Secretary Sharon Garin na kaipuhan magkaigwanin strategic oil reserve ang nasyon para masiguro ang padagos na supply nin petrolyo. Iimbitaran kan House Committee on Justice ang pigsasabing dating aide ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga sa impeachment hearings kontra sa Vice Presidente. Sigun kay Bicol Saro Party List Representative Terry Tridon, miyembro ka nasabing komite na kamawatan kan panel na ugidon ang kredibilidad ni Madriaga asin himayon ang mga ebidensyang pugol kaini, partikular na ang mga alegasyon sa sala na paggamit nin confidential funds. Sinabi ni Ridon na gusto nindang maaraman kung may corroborative evidence ang sa iyang mga magabat na akusasyon sa iyang mga affidavit. Ikadua, siya man ang nagtuturo kan implementasyon kan misuse of confidential funds supposedly. Nagtutubod si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, miyembro kan House Committee on Justice, na may supisyente na numero kan mga kongresista sa Kamara de Representantes para i-impeach si Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Ridon na base sa mga nainot na botohan, manungod sa sufficiency in substance as in sufficiency in ground kan reklamo, bako harayo na makuha ang kaipuhan na 106 na boto para formal na mai-impeach ang Vice Presidente sa level kan Kamara de Representantes. Nagpakang kongresista na nasa kamot na ni VP Duterte kung gusto kaining maghampang o dai sa mga nasabing pagdangog. Bareta sa ibang nasyon nagdara nin dakulang sulo ang pagtama kan drone kan Iran sa oil refinery kan Kuwait. Dahil sa insidente, sinarado ang operasyon kan Mina Al-Amadi Oil Refinery. Dainin anuman na nairehistrong nalugadan o nagadan dahil sa insidente. Sinabi kan Kuwaiti Army na may 2 drones ang responsable sa nasabing insidente. Marikas man ang nasibo ang kalayo matapos ang nagkapirang oras. Sa lado kan Karawato Sports, inako ni Eman Bacosa Pacquiao na ang sa iyang panginot na kamawatan, iyon maging boxing world champion asin magserving inspirasyon sa Pilipinong hobenes. Sinabi ni Eman na gusto niyang maabot ang trayumpo sa paagi kan higos asin dedikasyon. Maski nagwapuon naman niyang laogon ang endorsements asin showbiz, piglinaw kan hoben na boksingero naman tinidong prioridad niya ang sa iyang karera sa professional boxing. Ipigiras man niya ang sa iyang eksperyensya sa pag-arte asarong papaabot na television o series kung saan inako niyang pignervous siya alagad na enjoy ang bagong experience. Alagad tinawan niya doon ang importansya kan tamang balanse sa iyang oras. Mientras na padagos man siyang pigigiyahan kan sa iyang ama na si Manny Pacquiao na nagtatao sa iya nin abiso manungod sa disiplina, tamang pagkaon asin supisyenteng pahingalo. Sigun kay Eman, posible sindang mag-ensayo nin magkaibahan kan sa iyang ama sa masunod niyang laban ngunyan na taon.
Para sa satuya pong breakthrough na imbento kan mga siyentipiko ang long duration grid batteries, mga darakulang energy storage systems na kayang magsaray nin kuryente sa laog nin dakol na oras sagkod pirang aldaw. Bako sa na minuto o oras kumpara sa mga tipikal na mga baterya. Pinagagamit ini para isaray ang energy hali sa mga renewable sources arukan solar as in wind, tangani magamit maski daing aldaw o paros. Ang imbensyon pinagagamit na bilang solar energy storage, wind energy backup, grid stabilization as in power supply sa mga syudad. Tangani masolusyonan ang matinding problema sa trapiko asin polusyon. Sarong kakaibang programa ang inilansar kan Malta kung saan babayadan ninda nin 25 mil euros o nasa 1.6 million pesos ang mga residenteng voluntaryong isusuko ang sa indang driver's license. Sigon kay Transport Minister Chris Bonnet, maawat kan driving license surrender scheme na magkrear nin mobility shock lalo na sa mga kahobinasan. Tangani daay ninda makasanayan ang paggamit nin pribadong behikulo asin tangkilikon ang pampublikong transportasyon. Bilang pinakasalit na nasyon sa Europa, saroan Malta sa may pinakahalangkaw na bilang nin behikulo kumpara sa salit na mga tinampo kaini. Tangani maging kwalipikado kay puhanan na 30 anyos pababa ang driver, 7 taon ng o residente ka nasyon, asin may lisensya na ninda mababa sa 12 bulan na daing record nin magabat na traffic violations. Ang bayad itataon nin hulugan o 5 mil euros kada taon asin kung magbago ang isip kan driver bago matapos ang 5 taon, kay puhanan niyang ibalik ang kwartang naresibi. Ngunya na aldaw Marso 21 taon 1897, nagadan si Marcelo ang babaeng general kan revolusyon sa Battle of Pasong Santol sa Cavite. Si Marcelo ang midbid bilang selang bagsik o ferocious sela asin generala sela. Siya ang midbid man bilang maisog na general ang dai mahahadit sa hampang kan mga Espanyol. An sa iyang agum ang pigsasabing nadakop kan Guardia Sibil kung sain dai siya nagtaram nin anuman natataramon asin dai nagibo nin anuman na aksyon mantang pinag-arestar an sa iyang agum. Matapos ini nagpasiring siya sa mga grupo kan mga rebeldeng Pilipino asin sinugod ang kampo kan mga kalaban. Dahilan kaini pinuunan na siyang pagtakutan kan mga Espanyol. An sa iyang litrato sarong babae na may halabang buhok ang nakaukit sa mga sertipiko kan mga miyembros kan Veteranos de la Revolucion na nasa sadit na notebook ni Ramon Abad. Sarong katipunero hali sa Imus. Digdi nakasurat ang March 21, 1897, in Pasong Santol, the woman Marcela Marcelo was killed. Mga tugang yan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta tinipon asin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz kay ba si Miss Nicole Gloriani, Bio Interns Princess Jennifer Vinson, Mary Caril Carretero, Social Media Writers Miss Jenny Macho Balyaran, Miss Shara May Leron asin Mr. Jimos Barrios. Sa lado technical kay banta po si Sir Nems Flora asin si Mr. Jerome Nico Martinez ang sa tuyang IT. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Megaforce Patrol asin sa pangaran kan mga nagaantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app asin sa 729 kHz sa dial kan sa indong mga radyo. Kami po sa indong mga naging tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Bert Nunez. Abangan po ang masunod na programa Iskaramusa with Miss Angel Mostasa. Always number 1. Always DCGB. Always at your service. Salamat po. God bless everyone. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta.